yung acoustic na vibration. Ang pinakaiba ng acoustic na vibration nga, yun nga, nagpo-produce nga yung sound. Whereas dito sa mechanical vibration, ay mayroon kasing object or body na nag-oscillate back and forth. Okay, kaya naging siyang, kaya nandun yung word na mechanical. Kasi ito din. So may particle or body. Ginagawa nga lang nating particle, yung isang object, is para masimplify yung process ng pag-apply ng force at yung motion niya. Kumbaga kahit gaano kalaki yung ating object na yon, ay pinapalit natin hanggang maging tuldok siya or maging particle. So, yun nga, no, basahin ko lang. So, ang mechanical vibration is the motion ng particle or a body that oscillates. So, oscillate nga ay nag-move back and forth between 2 points. So, ito yung simpleng drawing ko. So, yung body dyan ay yung square na ito. Tapos, yung oscillation niya ay denoted ng dalawang arrow na pataas at bababa. Ibig sabihin nito ay tataas or bababa. Tapos, yung linya sa taas at sa baba ay yan yung hangganan ng pag-move niya back and forth. So hanggang doon lang siya. Tapos pag darating na yun, babalik na siya dito sa baba. So ganun din, pagdating niya dito, babalik yung pataas. So kaya siya pabalik-balik. Tapos somewhere in between those two position na yon ay meron tayong tinatawag na position of equilibrium. Sa gitna. O basta somewhere sa gitna. Nung dalawang position niyang ito at ito. Yan, meron tayong position of equilibrium. Sige, babagang ko na lang muna yung position of equilibrium. So, meron tayong tatlong category for vibration. Unahin ko na muna yung nauna, which is degrees of freedom. So, pagdating dito, yung degrees of freedom ay hindi na natin tinitingnan yung number. Meron pa rin tayong 1 degrees of freedom, 2 degrees, 3 degrees, and so on. Pero hindi na siya as per number, siya ay kung isa or marami. So kapag isa, hindi na 1, ang tawag na lang sa kanya ay single degree freedom, pero pwede pa rin natin siyang tawaging 1 degree of freedom. Pero kino-compare kasi siya sa marami. So basta mas marami sa isa, yan nakalagay naman dito, multi-degree of freedom na siya. So sabihin yung 2 degrees of freedom, 3 degrees of freedom, o basta yung mas mataas pa sa 1, ay automatically under ng multi-degree of freedom. Whereas yung 1 degrees of freedom ay under na siya ng single degree of freedom. Tapos, define ko lang yung degrees of freedom. Yung degrees of freedom ay kung ilan yung declared na number dun sa harapan ng word ng degrees of freedom. For example nga A1 for single degree of freedom. Ibig sabihin nun, yun yung number ng part ng system na kailangan na may definition in order to define yung the rest ng buong system. So kung ilang, kuyari nga ay 1 degrees of freedom, ibig sabihin, you need at least, hindi at least saktong 1 yan. You need one part of the system na magkaroon ng definition. At ang mangyari doon, edi yung buong system natin yun, ay alam na natin kung ano kanyang definition. So yung definition ay medyo malawak ang ibig sabihin, pero kung pasisimplihin, so ang isang type kasi ng definition ay position. Kapag alam mo ang position ng isang part ng system, edi alam mo na yung position ng natitira. Kasi nga siya ay 1 degrees of freedom. Whereas nga yung 2, 3, or 4, katulad sabi ko, siya ngay under degrees of freedom, na kung ano yung declared na number, edi yung required na number ng parts dun sa system na kailangan ay merong definition. So since ito ay multi, so multiple point. Dalawa, edi kailangan ay may dalawang mabigyan ng definition at pagkatapos malagyan ng definition yung dalawang yon, ay alam na natin yung definition ng matitira doon sa system. So ang example ko lagi para mag-define or para ma-explain ang degrees of freedom is yung system ng pulleys. So burahin ko lang ulit yung sulat kong ito.
Yan. So, meron nga tayo, no? Single degree freedom, tapos multi-degree freedom. So, dito muna ako sa single degree freedom. So, under single degree of freedom, kailangan nga lang isa. Ito yung ating system. So, ang definition na sinasabi ko, yung distance ng isang part nito doon sa reference natin. At ang reference na madalas na ginagawa sa pulley ay yung ceiling. Yun nga, yun yung kanyang fixed point, yung ceiling. So let's say, yung isang part ng ating system dito, which is itong dulo ng taling ito, yan nga ay tali, nakaduktong yung isang side ng tali sa ceiling, tapos nakapulupot siyang ganyan doon sa ito. Itong letter yung ito ay yun yung pulley, tapos nakataas na pa ganyan. So lalagyan natin ng definition yung dulo ng taling yun mula dito hanggang dito sa ceiling. So kaya ito ang ceiling kasi yan yung fix. Mas madali kasi magsukat kapag yung pinaka-reference mo ay hindi gumagalaw. Halimbawa ko nga doon ay kapag pag susukatin niyo yung haba ng isang object or isang bagay, di ba merong zero doon sa ruler? Di ka itinatapat natin sa dulo. Tapos titingnan natin kung gaano kahaba doon sa number. Ngayon nangyari kapag tinitrace mo yung haba doon sa number, biglang gumalaw yung zero. Di sabihin, mali na agad yung sukat natin yun kasi hindi tumama yung dulo. Kaya siya hindi tumama kasi gumalaw. Kaya hanggat maaari yung zero at yung dulong yun ay dapat hindi gumagalaw. So ganun din ito. Kaya lagi tayo naka-reference sa hindi gumagalaw. Para yung sukat natin ay sakto. At hindi, siyempre hindi gumagalaw. Yan. Kaya ang reference lagi natin ay yung ground or itong silik na ito. So yun nga, no? So sinet natin yung distance ng dulong ito ng tali dito. Basta may sinet lang tayo. Kunwari ay 1 meter, 50 centimeter, o basta siya ay nag-set tayo ng distance kung gaano kahaba itong dulo ng taling ito sa ceiling. Di nakaganod ngayon yung tali na kapulupat na ganyan. So, kapulupot na ganun yung tali, so ang gagawin natin, edi ilalagay natin itong pulley. Isasampa natin yung pulley doon sa naka, ano ba, basta yung nakalawit na taling ganan. So, isasampa natin ganan. Assuming na yung taling ito ay hindi ma-stretch or ma-compress. Kahit anong gawin natin, sabihin kahit hilahin natin pataas or pababa, itong taling ito ay mamimaintain yung kanyang length. Hindi nga ikli, hindi haba. Ibig sabihin ngayon, pag isinampa natin dito itong huli natin ito, di yan ay may pwesto na talaga. Hindi yan bababa, hindi tataas. Kasi nga, ina-assume natin na hindi ma-stretch ito. Pati ito, yung taling natin. Kaya hindi na ma-stretch kasi nga may sinet na tayong distance dulok ito mula sa silid. Di nakasampa lang na ganyan yung pulley. At dahil doon, di alam na natin yung position or kung gaano kalayo yung pulley from the ceiling din. So, alam na natin kung gaano kalayo yung pulley mula sa ceiling. And then sunod ay ito namang load. Yan, load na yan. Yung load, kita nyo naman kaduktong nung pulley. At yung pulley nga natin, yung nagduduktong doon sa pulley at doon sa load natin, ay assuming din, katulad din ng tali din ito, hindi rin na-stretch. Kahit anong mangyari, hindi siya nababanat, hindi na-compress. So dahil hindi siya nababanat, edi katulad din ng taling ito, alam na rin natin kung gaano kahaba yung length na to. And then syempre, dahil ito yung load, hindi rin yung nagbabago ang dimension, alam na rin natin kung gaano kataas itong load natin ito. So dahil alam na natin yung haba ng tali, yung taas ng load, pati yung distance nga ng taling yun from the ceiling, edi sabihin, alam na rin natin kung gaano kalayo yung ating load from the ceiling. At kung napansin nyo, yung isa lang ang nilagyan natin ng definition.
Ito ang dulo ng taling ito. Nung malagyan natin kung gaano man kalayo ito, di alam na natin yung position nito, pati nung load natin, nung pulley at nung load. At dahil we just require single or isa lang na part ng ating system, so ito ngay under ng single degree of freedom. So isa lang ang malagay naman ng definition. Again, yung definition dito yung length niya or yung position from our reference which is ceiling. Alam na natin yung position na titira. Tapos hindi tayo limited dito. Pwede rin yung iba. Yung ibang part din ng system natin. For example, ito namang pooling ito. So wala pang tali na kapulupot na ganon. So parang imagine nyo, ito dapat ay nakalutang sa hangin dahil may ceiling dito eh. Nakalutang sa hangin. E di nakatigil lang siya. Kailangan nakatigil kasi nga kung sinet natin to na 2 meters, eh di dapat siya ay 2 meters nga from the ceiling. Hindi siya pwedeng tumaas, hindi rin pwedeng bumaba. Or kaya ang another term din, pag doon sa paglalagay ng definition ay pwede rin natin siyang i-fix. Nakapix siya sa hangin, nakalutang lang. Kasi nga sinet natin na ganto ka lang kalayo from the ceiling. O di nakalutang ngayon yan sa hangin. Ang sunod mo gagawin, ipupulot mo itong taling ito pa ganon, tas pa ganon. At dahil nga hindi dapat siya gumalaw, kasi nga nalagyan natin siya ng definition, kung gaano man siya kalayo, edi syempre, pag hinilaw mo to, di dapat nga itong pulong ito hindi gagalaw. So kahit anong hilaw mo dito, again, assuming katulad kanina, na yung tali hindi mai-stretch habang inihilaw mo to, hindi ibig sabihin ngayon, alam mo ngayon kung gaano kalayo itong dulo ng tali na ito. Again, from the ceiling. Kasi kahit anong hila mo dito, hanggang doon lang siya. So dahil hanggang doon lang siya, di kaya mong sukatin ngayon. Yung dulo ng tali hanggang sa ceiling. O, tapos katulad ng kanina, um, yung taling ito na nagduduktong sa load, tapos yung mismong taas ng load, ay alam natin yung height, alam na nga natin ng height nito, tayo nga kasi nag-set nito, kasi wala. So therefore, alam na natin yung distance ng ating load na ito. So kung napansin nyo naman, hindi tayo limited lagi dito sa pinaka-input. Basta meron lang tayong isa sa mga parts ng ating system, malagyan ng definition, alam na natin yung position na natitira. So kung napansin nyo, nalagyan natin ng Y, alam na natin yung X pati yung Z. So yung ganun yung sinasabi natin single degrees of freedom. So under multi-degrees of freedom, edi dapat ay more than one. More than one siya. So para natin malalaman, di ganun din kung anong ginawa natin dito, ganun ang gagawin, system of pooling. So katulad ng ginawa natin kanina dito sa paglalagay ng distance ng dulo ng taling ito from the ceiling, di ganun din ang gawin natin. So if we set yung distance itong A from the ceiling, so ang kagandahan may ABC, ay ito ilagyan ko ng XA. Sinabi natin ang layo ng load A na to from the ceiling ay XA. Again, katulad ng ginawa natin sa pulley, so nilagyan natin siya na distance, mga pa 1 meter, mga pa 2 meter, at pag sinabi natin 1 meter, edi dapat hindi yan gagalaw sa 1 meter. Kasi once na gumalaw na palapit, edi syempre bawas sa 1 meter. Pag kung lumayo, mas mahaba sa 1 meter. So kailangan ay sakto lang siya 1 meter. Kaya dapat ito hindi gagalaw siya. Saglit lang ha. Saglit lang. Isang saglit na naman. Apa, sir. Okay, thank you. So tuloy natin, no? Nandito na nga ako. So katulad ng ginawa natin dito sa pooling ito, nilagyan natin siya ng definition. Again, so another term na ginagamit ko sa definition na yung nakaka-fix. Kasi nga, once na hindi gumagalaw yan, alam natin yun yung distance. Kaya ang ginagawa. Dahil pinipix natin yung object na yun. Tapos ngayon, ang gagawin ay susundan ngayon natin yung tali na nakatoktok dun sa A. So pag sinundan natin yung tali, again, yung taling yan, lahat ng taling yan ay katulad yung tali nito na hindi na-stretch. Na gano'n naman lagi. Sinundan natin yung taling yan, tamas na gano'n, bang gano'n, tapos bumalik na gano'n.
Edi yung pulley naman ang sunod natin titignan. Ako saan, itong dalawang pulling ito, yan yung possible na gumalaw. Kasi itong nandito sa malapit sa ceiling, dahil nga siya directly connected sa ceiling, so automatically, itong dalawang ito, hindi na yan gagalaw. Kahit anong hila natin pababa dito, dapat hindi na gagalaw kasi nga, nakadoktong yan sa ceiling. Pero itong nakaganon, nakalawit siyang kaya, kasi ibinalik natin pabalik sa ceiling, ibig sabihin yan, may point na kapag inilagay natin itong pulling ito pababa, no, hindi natin pababa, hindi ma-stretch yung tali hanggang meron na siyang possible na position. Kasi nga dapat yung A hindi yan gagalaw. Kasi nga sinet natin na gano'n na siya kalaya. So kahit anong gawin natin tulak dito, pababa, tulak pababa, or hila pababa, hindi hanggang dito lang siya. At dahil doon, ibig sabihin niya, kaya natin nung sukatin yung layo ng pulling ito from the ceiling din. Let's say Y. Y. So layo niya from the ceiling ay Y. Kasi nga, yung tali nito ay hindi magabago ang length. Kaya kahit anong hila o ba, or syempre pag patas, hindi nakalawit yung tali. Kaya tulak na lang po ba. Ayan. Kahit anong tulak pa ba, doon sa pulley na ito, ay hindi na gagalaw. Kasi na yung pinagduduktungan niyang ito, ay hindi na rin gumagalaw. At dahil hindi na siya gumagalaw, pwede na natin sukatin or na-fix na nga siya. Pag na-fix ay meron na siyang sukat or meron na siyang tipping. So, in-input natin ito, nagkaroon tayo ng definition para sa pooling ito na tinawag ko na letter 1. Again ha, ulitin ko lang, itong dalawang nasa taas na yun na hindi gagalaw kasi siya ay direksyong nakadoktong sa fixed point natin o yung ceiling. Pero pag tinignan natin yung kabilang side ng ating pulley, ito. So kahit naka-position na or naka-fix na yung ating pulley ito, pag tinignan natin yung taling pinagduduktungan mo, itong letter C at itong uh, nakapalupot na pulley ito, up to this point ay hindi pa natin alam kung saan ba talaga ang tunay na pwesto nitong C. Kasi ang naipwesto pa lang natin or naifix talaga ay itong pulley ito. So, sa mga salita, itong C, ngayon dahil wala pa siyang proper na definition, it could be dito, mas mataas sa kanyang current position na drawing na to. Or pwede rin siyang mababa. Kasi nga hindi pa siya napipix. Pwede pa siyang gumalaw. Pag siya pwedeng gumalaw, hindi pa yan. Wala pa siyang proper definition. At dahil lang kaya rin siya pwedeng gumalaw kasi nga pag tinignan na natin, itong pulling ito na kung saan nakadoktong ng B ay pwede pa rin gumalaw. So yung pulling ito ay pwedeng mag-move pa pataas or pababa. Kahit yung pulling ito ay hindi gumagalaw. Kasi nga pag sinundan natin yung tali, kaya pag ito tumaas yung C, yung pulling ito bababa. Pag ito hinila natin bababa, itong pulling ito ay tataas. At kasabay na rin nun, ng paggalaw ng pulling ito, itong letter B natin ito. So, kapag meron pang part na gumagalaw dun sa ating system, kulang pa tayo ng definition. So, magdadagdag pa tayo. So, let's say, yung letter C ngayon ang lalagyan natin ng definition. Katulad ng ginawa natin sa A, ipifix natin yung C kasi lalagyan natin siya ng definition, X sub C. So katulad din ng A, kung sinabi natin yung A ay 2 meters, ang C ay 1 meter, dapat yung C ay hindi lalayo sa 1 meter na sinabi natin. Kasi nga, may na properly defined na siya. Or yun nga, nakapix. Nakapix lang siya kasi position. So dahil nakapix na yung C, pag sinundan ulit natin yung tali, itong kabilang din ito ng tali ay nakapix. Ibig sabihin ngayon, katulad na nangyari dito, kapag isinampa natin itong pulling ito, hindi na yung gagalaw. Kasi yung taling kung saan siya nakapulupot ay hindi na rin gumagalaw. Kasi yung magkabilang dulo ng tali ay may position na. Ayan, itong Y at yung C.
Dahil doon, alam ngayon natin kung gaano kalayo yung pooling ito. Again, from the ceiling din. Ito naman ay letter Z. Yan, ito yung Z. Yan, tawagin natin Z. At katulad din ng kanina, yung load natin ito, yung B ngayon na directly connected dun sa pooling yon ay alam na rin natin ang position niya. So yan yung ating example. At ayan na, nalagyan na natin ng position yung lahat ng part ng ating system na to. Kaya kung napansin nyo, ang in-input natin ay yung exam A at yung exam C. Nakuha na natin yung position ng lahat ng nasa system natin. At dahil kailangan natin ng 1, 2, no, dalawang definition doon sa ating system. So therefore, ito ay 2 degrees of freedom. So 2 degrees of freedom. Ganun lang yan ha. So dito kasi sa vibration, isa or marami lang. Hindi na siya iniisa-isa. Sir, Yes. sir, yung Y po, hindi po ba finish din po natin yung Y? Naipix na nung malagyan ng definition ng A. Nakapix na siya automatic kasi kaduktong siya nung A. Pag nakapix na yung A, yung pooling ito ay nakapix na rin. Hindi na yung gagalaw. Hindi po sir yan, hindi po siya 3DOF. Hindi. Ang may definition lang ay yung exigency. Kasi nga yan, pag sinundan mo yung tali natin ito, madami yata ako may sulat. Basta pag sinundan natin itong taling ito, yung kabilang dulo niya kasi nakapix na. So pag isinakay natin itong pooling ito at tinulak pa hanggang doon lang siya. Hindi na siya lalaya. At dahil alam na natin na siya ay hanggang doon lang, edi yun yung kanyang pinaka-definition. Yun yung laya from the ceiling. So kaya ito, hindi mo na ito nilalagyan ng input. Ang may input lang talaga dyan yung A. Kasi siya may layo na. Okay na po sir. Thank you po. Okay na. Sige. Walang problema. Eh? Kaya ulitin ko lang ha para maliwanag. Pag tiningnan nyo kasi na, yung pag ang term na malapit na ginagamit ko nga sa paglalagay ng definition na ipipix. Again, hindi siya applicable sa lahat ng definition kasi ang definition na binigay ko sa inyo ay position. Pag kasi nilagay mo ng layo, itong object na to doon sa kung anumang reference natin, dapat nandyan lang siya, hindi siya gagalaw. Yan. Kaya nga ang term yung malapit ko doon ay pinipix. Ngayon, pag nakapix itong mga kabilang dulo ito ay automatically nakapix kasi nga nasa ceiling, kahit anong gawin mong hila pa ba, dito sa pooling ito, hindi na yung gagalaw. Yan. Baka kasi naisip may gumagalaw pa rin yun yung A. O kaya nakaduktong ito doon sa kabila. Hindi na kasi pag sinundan kasi yung tali kung saan nakapatong yung pulley, hindi na talaga gagalaw yan. Meron na siyang dapat na layo. Syempre, dapat yung pulley ay nakapulupot dun sa tali. Hindi na pwede nakaangat yung pulley, di mawawala yung sense ng pulley kung siya hindi nakaangat. Kaya dapat yan ay itinutulak pa para magganan. Yan. Para magsag na naman. Para sakto siya sa naka nakarap yun. Nakarap. Dapat siya yung nakarap. Kaya dalawa lang. 1 at 2. Ayan. So, again, fix lang ang ginamit ko kasi position. Pero yung definition niya ay pwede maging distant velocity or acceleration. So kapag alam mo kung gaano kabilis gumagalaw ito, alam mo na rin kung gaano kabilis gumagalaw yung dalawang yan. Ganon din dito. So dito ang kailangan may dalawang, alam mo ang paggalaw ng A at ng C, alam mo ng paggalaw ng nanitira. Tapos ganon din sa acceleration ko, alam mo kung gaano kabilis nag-accelerate ito, alam mo na rin yung acceleration nito. Yan. So hindi lang, kumbaga katulad sabi ko nga, maraming ibig sabihin yung definition, no, mas madali lang kasi ma-imagine kapag position, lalo na dito sa pool. So, okay mag-alala, ang pag-uusapan nga lang natin ay single degree of freedom. So, nakapokus lang ang ating discussion sa single degree of freedom. Then sunod ay based sa applied force. So yung applied force na to ay more of external. Kaya ko sinasabi yun kasi nga vibration. At alam natin, vibration gumagalaw.
At syempre, kaya siya gumagalaw kasi may tumutulak o rumihila sa kanya. May force pa rin involved. So kahit mapa, alin sa dalawang ito, kasi pare silang vibration. Ngayon, ang pinag-uusapan dito ay yung labas doon sa system. Kasi yung force sa loob mismo ng system natin, ang tawag natin doon ay ito, restoring force. Kasi nandun lang siya sa loob. Eh di kapag labas, hindi external. External. So sa may seta, itong part na to, kung meron lang siyang external na force na naka-apply, meron or wala. Kapag wala, at yung force lang, or yung dahilan ng kanyang paggalaw, ay dahil lang nung restoring force. Again, yung restoring force ay yung nandun lang sa loob ng system. So, tawag natin doon ay restoring force. So, ang tawag natin sa vibration ay pre-vibration. Tapos, dahil nga siya nagbabibrate, so dapat yung external force din natin ay pabalik-balik at paulit-ulit. So, kaya mahalaga din dyan yung word na periodic. So, hindi lang basta external force. So, kailangan ipaulit-ulit din. So, kaya meron tayong external periodic force na naka-apply doon sa system, edi ang tawag natin doon ay force vibration. So, pre-vibration, may force pa rin, pero restoring force. Pag force vibration ay merong external force. So, yun lang yan. So, meron bang external force o wala? Sunod ay yung restrictive force. So, katulad din kanina sa applied force, kung meron or wala ding restrictive force. So, ano yung restrictive force? So, balik ako kanina sa drawing ko ng equilibrium. Ito, yan. Balikan ko yung sinabi nilakdawan ko. No? So, kung napansin nyo, mayroong state of equilibrium. O, kahit alam natin na gumagalaw. Kasi, yung ibang vibration natin ay tumitigil. No? So, gagalaw yan, gagalaw, pero at some time, tumitigil siya doon nga sa state of equilibrium. Kaya nga mahalaga itong position of equilibrium na binanggit doon sa mechanical vibration dito sa definition ng mechanical vibration. Kasi may vibration na nag-oscillate nga siya back and forth pero tumitigil siya. At yung syempre yung pinagtitigilan, edi equilibrium. Kaya meron siya tinatawag na position of equilibrium. At ang dahilan, kaya tumitigil siya, ay yung tinatawag nga natin restrictive force. Yan, nire-restrict yung motion ng oscillation. At kapag mayroong restrictive force, ang tawag natin doon sa vibration na yun ay damp. Ulitin ko lang, ayan yan, no? Motion slowly decrease until comes to a stop. So mag-oscillate siya back and forth, pero sometime titigil siya. Kaya tumitigil kasi mayroong force na nagpapatigil doon sa motion. Yung force ngang yun, ulitin ko lang, ay tinatawag natin restrictive force. Kapag may restrictive force, damp. Ay di pag wala, edi undamp. Pag merong restrictive force ay damp, pag wala ay undamp. At ang isang source kasi ng restrictive force ay yung friction. Kaya may nabanggit dito ang friction. Kaya siya restrictive force kasi nga alam natin ng direction lagi ng friction is always opposing the direction of the motion. So laging pa kontra, laging papigil. Papigil, di yan, restrictive, pagigil. Kaya ang isang type ng restrictive force ay yung friction. Kaya katulad din kanina, may restrictive force, edi damp. Pag wala, edi undamp. So yan, pagsasama-samahin lang natin yung tatlong iyon. Pero para nga sa degrees of freedom, nakapokus na lang tayo sa single degree of freedom. Pero yung dalawa, yung applied force, pati yung restrictive force ay combination ng dalawang yun. At na sabi ko sa applied force, maalin sa free or force vibration. Tapos sa restrictive force is either undamped or damped vibration. Damped or damped. So ito, kaya ito ay may bracket. Kaya may bracket. Kasi pag hindi natin binanggit yung undamped or simply pre-vibration, automatically yun ay
undamp na pag hindi nyo binanggit yung undamp. So pag sinabi nyo lang pre-vibration, undamp, or wala mo ng friction, or wala kang restrictive force. Kumbaga ay ideal muna siya. Kaya pag nakakarinig kayo ng pre-vibration, ina-assume muna na wala siyang friction. Kaya pwede nang i-omit yung word na undamp. Pero pwede pa rin naman siyang tawaging undamp pre-vibration. Pero nga pag hindi sinabi, yung word na undamp, yun ay automatically undamp. Kaya later, no, ang pag-uusapan natin niya ay pre-vibration. Then yung susunod ay force vibration. Tapos apply na natin siya ng damping. Ang tawag kasi sa kanya damping. Kaya meron tayong damp pre-vibration at damp force vibration. At yan yung mga topic na pag-uusapan natin under vibration engineering, yung combination ng dalawa. Kasi yung dito, di single degree of freedom lang tayo. So, nakafocus mo lang tayo muna sa undamp. Pag wala, pag walang binanggit ay undamp yan. Katulad ng pre-vibration or cross-vibration. Understood na yan ay undamp kasi ideal mo. Ideal situation. Wala mo ng friction. Okay kaya na nasusundan pa ako? Yes po. Thank you. Ayan. Sa introduction, punta ngayon tayo sa ating unang topic called pre-vibration. At sabi ko kanina, ang pre-vibration ay walang friction tapos wala ring external na force. So walang nagpipigil sa kanya para mag-oscillate back and forth. So kumbaga ito'y dire-diretso lang, walang tigil na pabalik-balik na gano'n kasi nga siya ay pre-vibration. So under pre-vibration, meron tayong tatlong model kasi yung actual na vibration ay mas komplikado pa sa mga ito. At kaya natin ginagawa ito ay para nga yung komplikado ay maging simple muna sa simula. Kasi madaling intindihin kapag simple muna siya. Then later on ay move tayo towards sa mas na part ng vibration. So, pasisimplihin muna natin yung system natin. So, instead na maraming magkakaduktong na vibration, edi isa muna. At ito muna yun. Okay? So, simulan ko muna dito sa unang ito. So, spring mass model. So, yan ang model na vibration na kung saan, nasa pangalan naman, mayroon tayong spring. Ayan, may spring tayo na kung saan dun sa spring ay magduduktok or magkakabit tayo ng mass. So, yung tinatawag na spring mass model. At syempre, yung spring din ay meron ding fixed end. Ayan, which is dito ay ceiling. Patugtong sila sa ceiling para hindi gumalaw. Kasi nga ito yung spring, ito yung mass. Nandito na na. Mamaya ito muna. Ayan, ito muna. So dito sa state na to ng ating vibration, magsisimula tayo lagi sa may equilibrium. Kaya nga mahalaga yung equilibrium kasi nga yan yung kailangan na or kailangan natin malaman muna kung nasan yung kanyang tinatawag na state of equilibrium. Kaya ito muna siya. Hindi muna siya pinatalaga. So, ang nangyari nga lang dyan, literal na nakabitin lang dito, yung mass dun sa spring. At dahil nga siya nakabitin lang, hindi pa na ano. So, dahil nga tayo nasa state na equilibrium muna, ibig sabihin, yung equation din natin na gagamitin ay para sa state of equilibrium. So, dahil ang motion lang natin dito ay up and down motion lang. Kaya ang gagamitin natin ay yung summation of y is equal to 0.
So meron nga tayong tatlong equations ng equilibrium. Yung summation of force x equal to 0. Ito nga yung summation ng force y. Then yung isa ay summation ng moment. Yun lang naman tatlong equation ng equilibrium, di ba? Summation ng x, summation ng y, at yung summation ng moment ay dapat ay pare-pares equal to 0 para siya ay masabing state of equilibrium. So dito, dahil nga up and down lang yung motion, so up and down lang possible motion nitong mass natin ito, kaya ang gagamitin na lang natin ay itong summation ng force y. Then equilibrium nga, kaya siya ay naka-equal to 0. Okay pa, nasusundan natin. Dumadire-diretsa. Yes po. Yes. Sige. Naka-zoom in lang para dun sa naka-cellphone para kita. Kaya sinuzoom in ko lang. So, isa lang ang equation na equilibrium gamitin natin. So, dahil tayo naka-force y, edi kunin na rin natin yung kanyang FBD at yung kanyang forces involved. Yung ating FBD, itong box ng ito, yan yung ating mass. At dahil nga siya yung mass, ibig sabihin yung isang force na naka-apply automatically din sa mass ay yung weight. Tapos, sunod naman ay yung force exerted nitong spring, which is denoted by letter T. Na itong letter T ito ay depende ngayon. So dito lang ay naka-indicate lang siya pataas, pero sa tunay yan kasi i-depende. Kung ano ba talaga ang force na exert or kung saan ang direction ng force na ina-exert nitong spring na ito. So para malaman natin na siya ba talaga ay pataas, ang gagawin natin dito ay yung spring muna natin ay uurong pa tayo in time. Na kung saan hindi pa muna nakaload yung ating mass ito. Kasi yan yung initial talagang position ng ating spring. Hindi ito. Kasi dito may nangyari na sa spring na stretch na siya. So kaya ang simulang talagang part ng ating spring ay mula dito sa kanyang unstretched na state. Unstretched. So unstretched na state. Yan. Kaya may box dito. Kasi nga supposedly dyan ilalagay or ibibitin yung mass natin na ito. So dyan natin ibibitin sa mass na ito. Sa box na ito. Hindi, syempre, ito yung kailangan natin maging bagong position. Kaya ilalagay ngayon natin dito yung mass. So, dahil nga yung mass ay merong weight, ibig sabihin, ihilahin niya nga ito pababa. So, nang biniti na natin ng mass, dito ngayon siya. Pero yung sa spring kasi, ang gusto lagi kasi ng spring ay bumalik doon sa kanyang original position. Hindi naman to ang kanyang original position. Ito ang kanyang original position. Ito, compressed na spring na ito. So, zoom out ko muna ha. Ayan. So, ang mangyayari ngayon ay gusto laging bumalik ng spring dito sa position na to. Kaso nga siya ay may mass dito. So, ang ginagawa ngayon ng spring ay pinipilit niyang hilahin pataas itong mass na ito. Pero dahil nga siya ay may mass, hindi niya ngayon mahila pataas. Kaya sa may salita, yung force na ini-exert ng spring na yun dito ay pataas. Kasi nga gusto niya bumalik dito sa position na ito. Itong kanyang initial position or yung unstretched na state. Basta yung wala munang load yung ating spring. Doon mo na lagi tayong kisimula. So dahil nga doon, yung spring nga na ito ay gusto bumalik dito, so pinipilit niya ang hilahin pataas yung mass na to kasi gusto niyang bumalik dito. Pero dahil nga ito ay may mass, hindi niya maibalik. Mahinda pataas. Pero ganun pa rin, no? Ang ginagawa pa rin ng spring na to ay hinihila pataas yung ating mass. Kaya yung direction ngayon ng ating direction ng force ng spring natin ay pataas. Kasi nga gusto niyang hilaan ito pataas.
Huwag nyo muna tingnan yung katabi. Mamaya ito. Mamaya ito. So, T, tapos W. Again, yung T ay titingnan ko ng behavior ng spring. Hindi siya laging pataas. Hindi laging pataas. I-analyze din natin kung saan ba talaga ang direction. So, na-explain ko naman kung bakit siya naging pataas. Basta tandaan nyo, ang spring ay laging gustong bumalik dun sa kanyang original. Yung original pa talaga, yung walang kahit anong load. Kaya ka nandito itong drawing na unstretched na state. Yan, unstretched na state ng ating spring. Kasi gustong bumalik dyan ng ating spring. Kaso nga may bigat na nakalagay dito, kaya pinipilit ang ilahin. Pataas ako dito. O di ngayon, yan yung force na involved. Yung T nga ay sabihin yan yung force na exerted ng spring or pwede nang sabihin tension kasi nahihila natin po na. Pero para sa wala lang problema at hindi na rin malito, di basta ang tension ng ating spring kahit siya'y pabalik ang direction nito ay letter T na rin para hindi kayo malito. Letter lang naman niya. Kung gusto palitan, walang problema. Pero dito kasi tension ng spring, kaya nilagay letter T, tension ng spring. So pagtaas yung tension ng spring, pababa yung weight. So yun yung gagamitin natin para sa summation ng force Y. Yung weight at yung tension. Pero bago natin i-substitute dun sa ating summation ng force na ito, ang isa pang kailangan natin ay yung direction. At kung napansin nyo, yung direction na indicated dito ay hindi yung conventional, lalo na sa y-axis. Kasi nga sa Cartesian plane, di ba? Cartesian plane, ang pataas na direction ay y na pa-positive. Tapos yung pababa ay negative. Pero pagdating dito ay baliktad. Yan. Ang positive ay pababa. Positive ay pababa. Hindi siya yung conventional. So kaya lang ito, ang tunay dahilan, kaya ito'y ginawang pababa. Ang may dahilan niyan ay yung sa spring. Yung mismong force na applied ng spring. Kasi yung force ng applied na spring natin ay may kaugnayan sa tinatawag nating Hooke's law. According to Hooke's law, na yung deformation ng ating spring or kahit anong deformable body na linear ay proportional dun sa force na in-exert. So yung force exerted ng ating spring is directly proportional dun sa change in length and kaya may delta x. So change in length nung object na yan. Dito nga sa atin ay yung spring kasi siya yung nagkakaroon ng change in length. At katulad nakita niyo, proportionality na. Proportionality talaga siya kasi nga directly proportional. Yun. Ang sunod na gagawin ay tatanggalin itong proportionality sign. At para mawala yung proportionality sign, hindi gagawin lang natin siyang equal. Yan. Kaya may equal dito. Tapos, yung ating delta x na to, ay meron ngayong katabi na constant. Yan yung tinatawag na proportionality constant or dahil ang pinag-usapan natin dito ay spring, edi yung proportionality constant ngayon ay tatawagin spring constant. Wala namang standard na yan. Yung mismong value ng spring constant. Wala naman talagang standard. Basta maglalagay lang ng value na para sa spring constant natin ito. So, itong K na ito. So again, ito ay applicable doon sa ating spring. Kaya itong tension na to, yan nga yung force exerted ng ating spring. Tapos equal sa K. Kaya yan dapat ayun. May spring constant. Okay, yung para sa spring. Okay.
O yung tinga ay yung tension. Ito pala. Ito. Itong delta X, kasi nga siya ay change in length. Change in length. So, pinag-uusapan na natin ay dito ay yung mismong length. Dito. Wala na tayong change in length. Kasi pag sinabing change in length, di kukunin pa natin yung kanyang original na length. Tapos kukunin din natin yung final na length. Pag maminsin natin yung final minus original, pag kasi ganun ay minsan ay nag-negative. Kaya instead na mag-delta X pa tayo, ito naman ang kailangan na natin. Yung mismong delta na or yung change na lang. Hindi na natin kailangan change in kaya yung length 1 minus length. Kasi yun lang yung delta, di ba? Kahit anong delta. Dito X lang. Basta may delta, kunyari, temperature, yun ang pinakamalapit na sunod na. MCP delta T ng delta T lagi ay T2 minus T1. T2 ay final temperature, T1 ay initial temperature. Temperature. So ito kasi delta, hindi na natin kailangan. Kailangan na natin yung diretsyon, change in length. Kaya nga ito delta. So instead the delta X ay magiging delta ST. Yung ST ay sa simula start. Change ang length simula pa lang. Kasi nga nung ibinitin natin tong mass na ito, meron tayong change in length. Mula nang ibinitin natin yung mass. Meron agad na change in length yung ating spring. Kaya ngayon, kung susundin na natin itong equation na to, na F equals to delta F is equal to delta X. F is equals to K delta X. O di ba paltan lang natin according din sa ating equation. So drawing para doon. Yung F, ayan yung tension ng spring. Tapos yung delta X niya ay yung change na agad. Hindi na tayo mag L1 minus L2 minus L1. Direct yung change na siya. Kaya ang tawag natin dyan ay delta ST. Yung ST sa simula, start. May iba pang tawag pero yun na lang, simula na lang. Para hindi na kayo mag-isip ng kung ano man. Yung change ng length niya sa simula. Di yun na sa summation ng force na tayo, wala pa ako dito, no? Ito, pinakita ko muna kung bakit ito nagkaganito. So, ngayon, mag-apply kayo tayo ng summation ng force Y. Pero yun nga, normally, ang summation ng force Y ay pataas ay positive. Sa Cartesian plane, pataas ay positive. Pero kung napansin nyo, siya ay pababa ay positive. Pababa, baliktad na. Pababa kayo taas. Ang may dahilan niyan, nitong pababa ay positive, ay yung sa spring. Kasi maraming nalilito pagdating doon sa delta X ng spring. Hindi kayo na alam ang gagawin doon sa mismong change in length. Kasi mayroon pa tayong isang pang part ng spring pag compression dito kasi ay extension pa lang ng spring ang nangyayari dito. Paano ngayon pag compression? Pag ganun kasi ay hindi na natin tinitingnan kung siya bagay compression or extension. Ang tinitingnan na lang natin ay kung yung mismong direction ng change in length na ito. Yan. Hindi na, kumbaga, wala nang problema sa atin kung siya pahaba or pa-compress yung spring. Ang tinitingnan na lang natin ay kung saan ang direction niya, pababa o pataas. Yun lang talaga yan. Kaya ngayon, dahil pababa ito, tapos, ano na lang, yan. Dahil nga maraming nalilito dun sa spring nga ito. Yun, problema ka kasi yung lalo yung delta X ng spring na yan. Siguro ay nagkakaproblema kayo nung physics siguro kasi yun ang pinakamalapit eh. Pag nag-physics. Kumbaga normally, o dahil nagkakamali ha, ang tanda ko lagi ni may negative dun sa unahan. Lalo na pag may negative sa unahan dahil compression. O dito hindi na. Ang ginagawa na lang ay tinitingnan natin kung ano bang nangyayari sa spring. So dito kasi ay pahaba yung spring or padagdag ang length ng spring dahil nung pababang direction na yan. So dahil pababang direction,
ay sa pahaba yung spring, o di sinundan na lang yung spring natin na pahaba, pahaba or padagdag. O di ang pababang direction na lang ang positive. Kasi nga magkakaproblema lagi din sa direction. So since ano lang naman, pagdating kasi sa force, siya naman ay direction lang. Kung pababa o pataas yung positive or negative. Yun na lang sa spring talaga ang nagkakaproblema. No? Kung padagdag or pahaba yung length niya. Tapos nasolve na rin natin yung yung mismong direction ng spring kasi nga tandaan ninyo ang spring ay laging gustong bumalik dito sa kanyang original position. Doon sa wala pa talagang load. Doon lagi gustong bumalik ng spring natin. Okay lang saglit. Sir, Sige. Sige. yung Paano? Kiga po ay spring coefficient. Hindi. Yun din yan. Pero mas commonly, ang common term kasi doon ay spring constant. Wala na po yung ano po, sir. Wala na po yung negative 1/2 sa unahan. Wala nang negative yan. Walang negative. Wala. Ang iniisip mo ay energy. Hindi to energy force ito. Sige po. Thank you po. Kaya ko napansin mo hindi naka-squared yung delta x. Tama na. Ang nasa isip ka na energy. Yes po, sir. Ayan. Thank you po. Ibang usapan 'yon. Ang pinag-usapan lang natin ay yung force. Yun pa, isa pa 'yon, yung energy. No, kasi ang energy nga ay walang direction. Basta ang problema lagi diyan ay yung sa spring. No, anong gagawin kapag humaba or umikli? No, doon lagi pinagtatalunan eh. Kasi sa force walang problema, direction lang naman ang positive or negative ang force. Eh pagdating kasi sa spring, mahalaga yung negative. No? Ano ba yung negative? No? Pahaba ba? Pa-kontra? Meron kasi na pwedeng pahaba, pwedeng pa-kontra. Dahil magkakontra yung force at yung paghaba niya, magkakontra, kaya negative. Yun yung maraming complication niya nasa spring. So para hindi na problema yung sa spring, ang gawin nyo na lang, sundan nyo na lang kung paano humaba yung spring, which is pahaba. Tapos i-apply nyo yung sinabi ko, titingnan nga ninyo kung saan ang direction or kung saan ang hila or tulak na babalik ang ating spring papunta sa kanyang original position. Yun nga, sa spring nga lagi. So, kung gagawin nga, tinignan nyo, ito yung original position niya. Tapos, susundan ninyo kung saan ang direction ng force niyon, gusto niyang bumalik dito. Tapos yung pahaba ng spring, edi yun na yung gawin natin positive direction. Ayun na lang siguro. Para wala ang problema, basta sa pahaba yung spring, edi pa plus. Lalo na kasi kapag maraming spring, yung kasi ang doon lagi, yung force ay susunod lang eh. Kasi direction lang naman yung positive at negative ng force. Hindi katulad ng spring. Kaya napansin nyo walang nakalagay dito na negative. So, kasi, tama. Hindi, iniisip ko lang yung pinakamadaling paraan nga na maintindihan kasi basta marami nalilito dyan sa spring. Yung spring lagi ang problema. Walang problema yung weight pa ba eh. So kaya pa-positive or negative na lang siya depende ko nung inassign yung direction. So pag kasi ganun. Ganun lang muna. Doon nagtatagal. Basta ito muna yun. Kaya naging positive pa ba dahil nung pahaba na
na or padagdag na haba ng direction ng spring natin ipababa. So dahil naset na nga natin na ang pababang direction ay positive, edi i-apply ngayon natin siya. Ito mo, ayun. So kaya ang ating pababang weight na normally ay negative, naging positive ngayon siya. Ayan, positive ngayon siya. Tapos yung pataas na tension ng spring natin ay negative ngayon. Kasi siya ay pataas. Pataas na direction ngayon ng spring ay siya negative. Tapos nga ito nga ay galing sa ating Hooke's law, sorry, yan, sa Hooke's law. F is equals to K delta X. Oh. Then ang gagawin lang, edi ito lang, itong tension ng spring na to ay papalitan natin ng K delta ST. Yan, kaya nangyari, K delta ST. Yun nga yung tension ng spring. Then, palaging ginagawa natin positive yung equation natin ito para walang problema later. Kaya itong negative K delta ST ito, ililipat natin sa atin. Kaya itong W ay equal ngayon sa K delta ST. Lipat natin sa kabila. Equal. Tapos itigil na tayo dyan kasi kahit mag-divide tayo ng K, kahit i-divide natin itong delta ST ito, walang patutunguhan yung equation natin. Kaya ititigil na lang muna natin dito. So, kumbaga wala na siyang maidadagdag na idea beyond dito sa W is equals to K delta ST. Kaya tigil na muna yung equation natin dyan. So, yan yung equation natin na nakuha under ng state of equilibrium. K delta ST. Pero ito nga state of equilibrium, hindi pa ngayon gumagalaw. Ang pinag-uusapan niya natin ay vibration. So pagagalawin na natin yan. So yun yung sunod nangyari dito. Kaya ito ay may bracket ulit dito kasi itong drawing na to, yan din yung saktong drawing na meron tayo dito na state of equilibrium. So, yung square bracket kasi yan yung state of equilibrium natin. Ngayon, mula sa state of equilibrium, which is ito, inulit dito, ay hihilahin natin further pababa, yung ating mass. Ang purpose lang para kaya natin hinila pababa, ay para magkaroon siya ng motion kasi na hindi yung gumagalaw. Yan ay mananatili sa equilibrium kasi nasa pangalan na naman ng equilibrium. Hindi yan gagalaw. So yan ay hindi gagalaw sa equilibrium, kaya gagawin, di hilahin natin ng konting pababa. Pag hinila ng konting pababa, di bibitawan na. Kaya pag yan ay binitawan na, di yun na. Yun na yung walang katapos ng pag-move back and forth. Yan, kaya kung napansin nyo dito, mayroon siyang dalawang parang outline ng ating mass na ito. Itong nasa taas na to or nasa baba. Kasi yun ay dire-diretso kasi walang pipigil sa kanya. Natapagtaas o banggal. Ito nga siya ay pre-vibration. Taas baba na. Di ito muna bago natin bitawan. So titingnan natin yung force involved bago natin siya binitawan dito. Okay? So ito kayo yung state natin. At yung state na yun ay nasa state na tayo ng vibration. Magbabibrate na siya dito. Mag-move back and forth na siya. So, titingnan ngayon natin yung force na involved ulit dito. Yan, zoom ko naman ulit. So, wala naman tayong idinagdag na mass. Kaya yung mass na yan ay the same mass or the same weight doon sa na nilagay natin kanina sa spring. Kaya yung W yan ay kapares ng W kanina. O yung weight. Tapos, katulad din kanina, sa katulad na sabi ko, yung spring ay gusto laging bumalik, hindi dito, kundi doon sa kanya original position dito. Gusto nila laging bumalik doon. Ang ginawa nga natin ay hinila pa nga natin further po ba? O di mas lalo siyang lumayo doon sa unstretched state.
Kaya gusto niyang ito, bumalik dito. Dahil gusto niyang bumalik dito, di yung direction ng force natin ay pataas dito. Kasi nga gusto niya laging bumalik dito sa state na to. Yan. Kaya ako pinagduktong-duktong ito. Kasi hindi dito. Kasi stretch siya sa dito. Dito talaga sa unstretch na state. Gusto laging bumalik ng spring. Kaya pinipilit niya ulit hilahin ito pataas, papunta doon. Ay yung force natin ay pataas. Pero dahil na stretch siya further ng value ay x from the state of equilibrium, ibig sabihin, yung tension ng spring natin ngayon ito ay hindi kaparehas nung kanina. Kasi nadagdagan pa yung pagkaka-stretch na dito sa state na ito. Dito sa state ng equilibrium, vibration. Tapos, ang dahilan kaya further natin hindi napaba ay hindi na natin problemahin yung paghila natin ito. Since pagkapares naman ng direksyon, di dagdag lang. Wala na tayong dagdag ng komplikasyon kasi pag itinulak natin pataas, problema pa kung sino mas mahaba doon sa dalawa. So para hindi na natin problemahin yun, puro hila na lang gawin natin. Para din yung direction ng ating tension ng spring ay laging naka-point towards dito sa unstretched na state. Kaya ngayon, yung deformation ngayon ng ating spring, again lagi naman siya dito nakabase sa unstretched state. Hindi dito sa state of equilibrium, hindi. Dito lagi ang spring naka-reference sa kanyang unstretched state. So yung total na change in length or yung deformation ng ating spring ay mula nga dito sa unstretched state hanggang dito sa bago niyang position na ito. Which is indicated na yung ating delta ST plus yung dagdag natin hinila natin pababa kanina. Kaya ngayon ito, yung ating tension ng spring ngayon. Yun. Tension ng spring ngayon natin multiplied by the sum ng delta ST at ng X. Banggit ko rin dito. Yan pa rin yung ating Hooke's law. Under pa rin siya ng Hooke's law. Tapos meron ito. Hindi ko to ini-ignore. Kung napansin nyo, meron tayong dalawang set ng box or ng mass. Kasi yung equation natin ngayon ay hindi na state of equilibrium. Kasi nga gumagalaw na siya. Kasi nga nasa state of vibration na tayo, magwa-vibrate na nga yan. Mag-oscillate na yan, back and forth. Kaya for equation of equilibrium na summation ng force y ay equal to 0, lilipat ngayon tayo dun sa equation ng pang gumagalaw. Gumagalaw na siya. At yung equation na yon ay ito. At ito nga yung tinatawag nating Newton's second law of motion. Newton's second law of motion, ito nga yung force is equals to the product ng mass and acceleration. Na yung definition talaga ng mali pala ako kanina. Anyway, na yung definition talaga ng Newton's second law of motion ay yung acceleration is proportional dun sa force. Ibig sabihin, paglaki ng force, paglaki ng acceleration. Pero yung acceleration is inversely proportional dun sa kanyang mass. So, pagbigat, edi pagbagal ng acceleration. Paglaki ng value ng n, pagliit ng value ng n, and vice versa. Pero dito ay proportional yung acceleration doon sa force. Kaya nga nabuo itong F is equals to ma. Pero yung F natin or yung force na involved ay hindi naman iisa. Ngayon dalawa, may tension tayo ng spring at ng W. So instead na simply force lang yung nakalagay dyan, di magiging summation ng force. Na yan din yung equation ng ating state of equilibrium, but instead na 0, naging product ngayon siya ng mass and acceleration. Tapos dito sa dalawang ito, ang may direction naman lagi dyan ay itong
acceleration, kaya ko namang direction ng force na kinukuha na natin ng summation, which is ito nga, y, along y-axis. So, malalagyan din ng direction ay yung kanyang acceleration, which is also the same axis. So, ito yung y, ito yung y. O, yung mass nga ay walang direction yan. Kaya, hindi na nalagyan ng direction yung mass. Ang may direction lang ay yung acceleration. And then, katulad din kanina, ang ating direction ay pababa ay positive. So, sinit na natin na ang pababa ay positive. So, babalikan natin yung equation natin, yung ating, di pala, kulang pala, yung ating FBD ay kulang kasi ito yung para sa force. Yan, ito yung para sa force. Katulad din ng ating equation, no, summation ng force I is equals to mass times acceleration. So ito naman yung pang mass times acceleration. So ganito ngayon na FBD kapag mayroong acceleration, no, may equal din siya. So mayroong summation ng force, yan. So indicate ko lang yung direction ng force equal sa yung para naman sa acceleration. Ito yung letter ng acceleration sa baba. So bakit ngayon siya naging pababa yung acceleration natin? Kasi nga, hindi na natin pababa. O di nung hindi na natin pababa, nagkaroon siya ng acceleration. Mula nga dito dahil nga siya nasa state of equilibrium. Mula nga sa state of equilibrium, hindi na natin pababa. At dahil doon, nagkaroon siya ng acceleration pababa. Kasi nga siya igaling sa state of equilibrium. Hindi siya gumagalaw. Hinilaw mo pababa, edi nagkaroon siya ng acceleration pababa. Kasi hinilaw mo pababa. Tapos yan yung FBD natin. Kasama na nga itong acceleration natin ito. O di yan ngayon sa substitute natin na kung saan nga yung pababa nga na weight ay positive. Kasi nga pababa ay positive. Tapos yung tension natin na pataas ay negative. Tapos equal sa mass nga ay walang direction. Pero yung acceleration, katulad ng sabi natin sa force, ang pababa ay positive. Kaya ito, na pababa ay positive. Pinaltan natin na yung y nga ay yung a na lang siya dito. Hindi sadya walang y. Ang y ay kung axis lang pinag-uusapan. E di yung acceleration ng masa a na lang. Kaya positive a kasi nga pababa yung direction ng ating acceleration. Pero hindi na masyadong big deal yung positive na. Kasi kung titignan yung sumunod na linya, since ay positive naman, edi product lang ng mass times acceleration. Pero yung ating tension ng spring ng ito, katulad na sabi ko nga kanina yan, yung equation niya. O di katulad din kanina, yung isa-substitute natin doon sa tension ng spring natin. Ito ay siya yung papalit natin sa tension ng spring natin. Okay. So, yung tension ng spring. Ang sunod ay ito, yung negative K. Yung negative K na yan ay didistribute natin doon sa loob ng parenthesis. So, yung negative K ay didistribute natin doon sa loob ng parenthesis. Kaya meron tayo negative K times delta ST. At itong positive at negative, pag pinag-times ay negative tapos K times X. Kaya tayo nagkaroon ng negative KX. Ito lang. Sunod. Ito. Nandito na tayo, no? Ang sunod natin gagawin ay babalikan natin yung equation na ginawa natin under state of equilibrium. So, hindi yan. Ito. Ang tinigilan nga natin sa state of equilibrium ay ito. Sabi nga natin, ang W is equals to K. Sabi nga magkagaling natin ngayon papunta dito. Sabi nga natin, at state of equilibrium, ang weight is equals to K delta S. Para saan ngayon yun? Para saan?
Kasi kung titingnan natin yung equation, kung nasan nga tayo, ito. Kung napansin nyo, meron tayong W. So ito, middle test. Ito ay yun ay yun. Pareho sa parehas. Dito ay equal, pero pagdating dito ay minus. Ito ay equal, ito ay minus. Sabihin, pag ma-minus na natin, yung equal ang value. So pag ma-minusin, ang equal ang value. So pag pinag-minus natin yung equal ang value, i-cancel, ang cancel ay divide or multiply. Doon lang nagka-cancel, kaya ito ay basta siya equal to 0. Doon siya equal na to 0. Hindi cancel ha. Ang cancel, tandaan nyo, ang cancel ay pang-divide, pang-division. Yung may 1 over, ay fraction. No? Kung yung multiply na fraction, cancel, kailangan. Kaya hindi ko pwedeng sabihin cancel. So equal to 0. Yun na lang. Mas tamang tawagin siyang equal to 0. So kung yan ay equal ngayon to 0, kamo na. Nasasundan pa ako bago ako magdire-diretso. Yes po. Ayan. Chine-check ko na rin. Baka ako na-disconnected na. So kung ito ngayon ay 0, so kung ito ngayon ay 0, ibig sabihin, dito na lang yung matitira. Matitira ito, negative kx na ito. Negative kx na doon. At itong MA na yung equal, kasi equal. So kaya negative kx is equals to MA. Katulad din kanina, doon sa equilibrium natin, sa equilibrium, ginagawa nating positive yung lahat ng value natin ito. So kaya itong kx na to, negative kx, ay lilipat natin sa kabila. Lilipat natin sa kabila. Kaya magkakaroon tayo ng MA plus kx equal to 0. Lilipat lang. Na kung saan, yung A ay acceleration. Pero ito nga yung x na ito, yung x na yan, ay yan nga yung layo or position ng ating mass na ito from the state of equilibrium. Yan. So, mula dito nga sa state of equilibrium, kaya paulit-ulit yan yung equilibrium. Kaya rin kanina, sa definition ng ating mechanical vibration ay mahalaga yung state of equilibrium kasi doon tayo nagsusukat. So mula nga dyan sa state of equilibrium na yan, sinusukat natin yung layo ng paggalaw ng mass natin mula dito sa state of equilibrium. Hindi natin siya sinusukat mula sa sige. Sukat natin siya mula sa state of equilibrium. Kaya itong x na to, bukod siya ay dagdag na hila pababa mula nga dito sa state of equilibrium, siya na rin ay position ng ating mass habang siya ay nag-move back and forth. Layo niya mula sa state of equilibrium. So sabihin ng layo ay position. Yan. So kung x ay position, at ang A ay acceleration, ulitin ko ha, kung ang x ay position at ang A ay acceleration, ibig sabihin yung dalawang ngayon yan ay may kaugnayan sa isa't isa. Pwede natin pagduktongin. Ang magduduktong dyan ay yung derivative. Dahil nga ang x ay position, ang A ay acceleration, pwede natin sabihin na yung second derivative ng position, which is yung x, with respect to time, ay yun yung kanyang acceleration. Second derivative of x, with respect to time, ay yung acceleration, or another term for acceleration or yung second derivative ay itong double prime, yung x double prime. Papalitan natin yung acceleration ng x double prime.
Kaya mula dito, gawin natin x double prime. Tapos, edi yan ngayon yung ating differential equation. Kasi kung napansin, meron tayong differential equation at yung pinaka-base. Okay? Na kung saan, dahil siya ang differential equation, edi ang ating general solution for our differential equation ay ito. Yan. X equals sub 1 sine ng square root ng k over m times t plus c sub 2 cosine ng square root of k over m times t. Yan. General solution nga no, general solution. Sa sunod talata ay sagot siya dito. Ang tanong na lang, bakit mula sa simpleng plus times lang, no? Kita niyo, plus times lang. Nagdadagdag lang ng second derivative. Bigla na lang may sumulpot na sine cosine. May square root pa nga, no? May square root pa. Saan ngayon galing yung sine cosine na yan, tapos square root. Yan. Yung pinanggalingan nga doon, sine cosine na yan, pati yung square root na yan, yan ay galing doon sa differential equation. Sa pagkuha nga ng tamang term ay general solution dito sa differential equation. Ito ngayon yung differential equation natin ito. Yan. Sige, balikan natin ng saglit ang differential equation na, pero yung in-depth na discussion nito, ang suggestion ko ay balikan niyo yung inyong differential equation. So, ang unang ang gagawin ay kailangan natin ma-identify kung anong type ng differential equation meron tayo. Meron tayong differential equation dito ay tinatawag natin second order homogeneous linear differential equation. Sa tatlo ang kanyang karakteristik. Order, homogeneous, linear. Ulitin ko ha, ang kanyang karakteristik tatlo, second order, homogeneous, linear. So pagkatapos natin ma-identify kung anong type ng differential equation, alam na natin kung paano siya sasolvein. No. Di ba nga, pag homogeneous, may paraan ng pagsasolve. No. Kapag nga Bernoulli, may kanya, Bernoullier, may kanya. Kaya nga in-identify na natin muna kung anong type ng differential equation. So pagkatapos, no, dahil nga alam natin siya yung tatlong yun, ang ginagawa nga sa tatlong yun na yun, pinapalitan yan, no, ginagawa ng characteristic polynomial. Pagkatapos makuha ng characteristic polynomial, ay kinukuha yung root at mula dun sa root ay meron siyang kanya-kanyang formula. Sige, lahat ng ito ay i-apply ngayon natin doon sa sinabi ko. Katulad sabi ko nga, i-identify muna natin kung anong type ng differential equation meron tayo. So, nabanggit ko naman na siya nga ay second order homogeneous linear differential equation. Pwede rin tayo mag-check ng homogeneity. No? Pero yung pagiging homogeneous lang ito, ang tinitingnan dyan ay ito. Kung siya ay equal to 0. Okay lang siya. Dahil siya equal to 0, yan ay automatic homogeneous. Ganun lang yan. Bilis lang na, wala nang ano. Wala nang substitute ng ng lambda x. Wala na, nakalimutan na. Basta yan, dahil siya ay equal to 0, yan ay automatically homogeneous. Second order, kasi nga ang highest degree ng differentiation natin ay hanggang second degree. Second degree. Kaya second order na differential equation. Tapos siya ay linear kasi yung increase ng differentiation natin ay nag-i-increase by 1. So mula sa walang differentiation, wala na, increase by 1. So nasan ngayon yung first derivative? Ba't di natin makita? Bakit diretso agad tayo sa second derivative? Akala ko ba ay increase by 1? Kasi sabi natin ay linear. Ang nangyari lang dyan, hindi lang natin makita yung first derivative. Hindi lang natin makita kasi sabi nga natin ay mx double prime. Dahil di nga natin makita yung first derivative, ibig sabihin nun, edi ang coefficient niya ay 0 kasi hindi natin makita.
nandun pa rin yung x prime. Tapos yung ating walang derivative. Walang derivative, isang derivative, dalawang derivative. Kaya siya ay linear. Kaya siya ay linear differential equation. So kaya yan yung tatlong characteristic niya. No? Second order, homogeneous, linear differential equation. So, dahil alam natin, yan yung tatlo, ang gagawin niya ay una, yung ating differentiation, ito, yung differential nating ito, ay papalitan natin ng differential operator. Differential operator. So, ano yung sabihin ng differential operator? Operator. So, sabihin itong x double prime ay equal nga kanina sa yung d squared over dt. At yung operator na yan ay itong mismong nasa una na to. Kaya ito nakahiwalay itong x na to. Kasi ang operator ay itong nasa unahan ito. Itong nasa unahan ito ay papalitan natin ng letter d. Yan, kaya letter d. Dahil siya ay naka-squared, dahil nga siya ay second derivative, pwede ayun. I-squared lang din natin siya. Kaya pagdating dito, zoom in ko lang para sa mga gumagamit ng cellphone, ng theta, ayan. So kaya mula sa x double prime, magiging d squared na siya. Para dapat. Magiging d squared na siya x. Eh wala naman tong differentiation, kaya wala ka talagang ilalagay na d dyan. Tapos kung titingnan nyo, ay common yung x at yung x dito sa dalawang ito. Dahil common x, di pwede natin i-factor out. Ayan. So kaya nawala dito yung x, pati ito, pinactor out yung x. Ayan na, yan na yung ating equation nung pinalitan natin yung ating differential operator. Sunod, mula sa differential operator, ay kukunin naman natin yung ating auxiliary equation or characteristic equation. Characteristic equation or auxiliary equation. Ano lang to, sa may salita, ito kasi ay operator. Katulad ng sabi kanina, no? Differential operator. So, kumbaga itong letter ding ito, katulad na napansin nyo dito, yan ay derivative. Kumbaga, yan ay plus, minus, times. Hindi ka ganun ng operator, di ba? Or operation. Diba? Operation, operator. So, yun ay plus, minus, times. Diyan talaga siya na ano. So, may resulta siya ay paraan ng pagdi-differentiate. Hindi naman yan may value. Wala yung value. Pero lalagyan natin ng value. Kaya nga siya ay characteristic ng differentiation. Kaya hindi mo agad siya diretsong sinasolve. Yan. Kaya pagdating dito, hindi mo sinasabing solve for t. Papalitan mo muna ng variable yung operator natin from d to lambda. Hindi ko tanda sa iba kung paano na na-represent yung characteristic niyan or yung value, yung characteristic value. Pero ang tanda ko kasi ay ginagawa siyang lambda. Eh di yan, variable niya yun yung operator. So sa halip na siya plus, eh di siya naging variable niya. At dahil siya variable niya, pwede mong hanapan to ng value. Kaya ito, hindi mo to pwedeng hanapan ng value kasi nga yung din yan nga yung nasa unahan ito. Yung differentiation. Operator nga operator. Differential operator. Kung paano mo i-apply yung differentiation. Tama na, bago ako dire-diretso, susundan pa ako. Opo, sir. Thank you. Tuloy natin. Again, kaya may dalawang step na to kaysa diretso sa D kasi nga yan yan operator. Ang operator ay hindi variable. Kaya mula sa operator gagawin natin siyang variable. Kaya nga siya characteristic, hindi nga siya sinabing variable, character nga lang siya. Or auxiliary. Hindi naman talaga yan hinahanapan ng value, pero hahanapan natin ng value. O diyan, nagawa na natin yung characteristic equation.
from D naging lambda squared. O, nasan ngayon yung x? Bakit nawawala yung x? Kasi in-apply dyan yung kapag ang product ng A at B ay 0, kapag ang product ng A ay B ay 0, so either ang A ay 0 or yung B ay 0. Eh, digat naka-equal nga siya sa 0. So, ito na lang yung in-equal sa 0. Kaya ka napansin nyo, nawala na yung x. Kasi solve for 0. Yan. Ang product na ay 0. So, ang A ay 0 or yung B ay 0. Or pwedeng both. Either A ay 0 or B ay 0 or both. Di ang sinod na lang yung isang side. Ito. Kaya yan. Wala na yung x. Sunod, dahil ngayon nga ito ay variable, pwede na natin yung hanapan ng value. Kaya ang sunod na gagawin ay hahanapin mo yung value nito. Tawag natin dyan ay solve for the root lambda. Root siya kasi ito yung value, ito yung value. Or coefficient. Number. Ito ay variable. So, solve for the value ng lambda. Para mahanap ang value ng lambda, ang gagawin ay itong k lilipat sa kabila. Isa? Tuloy natin. Pasensya doon. So, sosolving natin yung lambda. So, yung unang gagawin natin ay itong k na ito, ililipat natin sa kabila. From positive k, magiging negative k. Tapos, ihiwalay natin itong lambda squared. Kaya, i-divide natin whole equation by m. O di, yung kabilang side ay magiging negative k over m. O di, syempre matitira yung ating lambda squared. At gusto nga natin makuha yung value ng lambda from this lambda squared. Para malaman, i-square root natin both sides ng equation. So, pag square root natin, dito ngayon siya. So, yung lambda, di lambda, tapos square root ng negative k over m. Negative ng ito yun. Galing sa k. Square root k over m. Ito yung minsan nakakalimutan na or inuumit na. Itong paglalagay ng plus minus, lalo na pag may square or kumukuha ng even na root. Lagi tatandaan kapag nag-square root, lagi yan dalawang side. Isang positive side, isang negative side. Kaya ngayon i-apply natin yan. Nang yung root ay lagi positive at negative. Sunod ay itong negative na ito. Anong problema sa negative? Ang problema sa negative ay wala ka square root ng negative number. Diba? Walang square root ng negative number. Ang ginagawa natin sa square root ng negative number ay ginagamitan natin ang tinatawag nating I or imaginary number. Na yung I ay yan nga yung square root ng negative number. So kaya yung square root ng negative na yan ay inilabas natin at siya yung magiging I. Itong I na ito ay nasa labas na ng square root. Hindi siya kasama or nasa loob ng square root. Siya ay nasa labas na. Kasi nga siya ay meron ng kanyang square root. Kaya yun yung nasa labas. Tapos, yung imaginary number pa ay depende kung paano itinuro sa inyo. Kasi bukod sa I, pwede pa siya maging J, pwede pang maging K. Maraming letter yan. I, J, K. I lang yung gagamitin natin dahil ang I din ng imaginary number. Yan. Pero sa iba, pwede yung J. Mayroon pang umabot hanggang K. Siguro yung nakasalubong nyo na yan. Dati. Yung IJK. I na lang muna ang gagamitin natin para sa I ng imaginary number. Ulitin ko, itong I na ito ay wala sa loob ng square root. Yung I na yun wala sa loob ng square root. At hindi yan na. Na-simplify na natin yan kasi wala na tayong pwedeng gawin. Kasi yung negative na nga ito ay nagawa na natin I, tapos may plus minus tayo. So therefore, ang root
ng ating equation, which is yung lambda, is positive negative square root of k over m times yung I. At dahil nakuha na natin or nalaman na natin yung root ng ating lambda, ang sunod na gagawin ay titingnan ninyo kung anong type ng root meron tayo. Yung type ng root, kung anong itsura na ito, yung sagot natin. Secondary na lang yung value niya. Pero ang mahalaga dyan ay kung ano yung itsurang ito. Kung ano nangyari ito sa root natin. So dahil walang nasa unahan, di ba may dinadagdag dito sa unahan. Ang tawag nga natin doon ay real number. Ito nga ay imaginary number. So dahil imaginary number lang yung ating root, so therefore ang ating root ay imaginary root. Kasi imaginary number lang. Wala siyang nasa unahan. O real root. Tapos ngayon yan. Ito ngayon ang hindi ko na i-explain ng madami. Kasi itong pag-determine ng root nating ito ay may kanya-kanyang case. Yan. Hindi ko lang alam kung ano ang pagkakasunod-sunod, pero hindi may case 1, case 2, case 3. Tapos hanapin nyo dun sa case na yon, anong gagawin kapag merong imaginary na root. Ito. Meron ko yung sinulat ko yan. May case 2, kapag ang root ay 2 complex conjugate root. Pag yan ang kanyang characteristic ng root, meron yung kanyang equation. May automatic na equation niya. So, ganoon na rin ito. So, dahil sabi natin, ang root or yung lambda natin ay imaginary na root, ang equation na gagamitin natin ay ito. Mayroong involved na sine, cosine. May involved na sine, cosine. Again, yung nasa gitnang ito, kung paano naging sine, cosine, ulitin ko lang, ay pakibalikan na sa inyong differential equation. Madami kasi yung case. Hindi ko lang alam kung 6, pero alam ko yun ay minimum may 6. Dito ay wala pang repeating kasi dito may repeating pa yon. May real, may imaginary, may complex, tapos may repeating root pa. At matanong ko lang, sana man lang itandaan ninyo na napag-usapan nyo gayon ng differential equation. Kung di matandaan, okay lang. Sabihin na hindi matandaan. Hindi na po tanda, sir. Hindi na tanda. Pero kahit hindi tanda ha, maraming case kasi yun, hindi ko na maiisa-isa yun. Yan. Kayo nang bahalang magbuklat ng differential equation ha. Yung sinasabi kong case, yung pinakita ko naman sa inyo yung isang sample ng case kapag mayroong 2 conjugate na root. Conjugate na complex root. Yung kasi may kanya-kanya equation. So, sabi nga doon, na kapag nga tayo may imaginary na root, ang general solution natin ay may involved na sine, cosine. Sine, cosine. Itong nasa unahan ngayon na itong na x, ay yan ay galing doon sa ginawa nating derivative. So dahil dinerivative natin with respect to x, itong with respect, baliktad pala, derivative ng x with respect to time pala, sorry, baliktad ako. So dahil ng derivative tayo ng x, edi yung dinerivative natin yun, yung nasa unahan ngayon. So derivative ng x, edi yun. Tapos nga sine cosine. Na kumbaga, yung sine cosine na yan ay galing dun sa plus minus ng ating square root. Kaya nga mahalaga yan. Itong plus minus na to, hindi dahil ng square root, kasi gagamitin natin yan para doon sa sine at yung para sa cosine. Kumbaga ay yung positive ay para sa sine, yung negative ay para sa cosine. Kaya lagi may sine at cosine. Tapos sunod, ang kailangan natin ay yung number na nasa unahan ng ating imaginary number. Itong I, which is yung square root ng k over m. So kung naman nasa unahan ng imaginary number natin, which is dito nga square root ng k over m, yan ngayon yung nasa loob ng dalawang trigonometric function natin. Yung sine at yung cosine. Kaya nagkaroon ng square root ng k over m at square root ng k over m. Tapos kung napansin nyo, hindi I, no? T. Naging T yung katabi ng square root of k over m.
Kaya yan naging t kasi yan yung naka with respect to doon sa ating derivative. Ayan, nasa ilalim. Nag-derivative tayo ng x with respect to time. So dahil naka with respect to time, so therefore yan yung ating kinukuha na ng value doon sa loob ng sine at cosine ng time at yung time. Then yung C1 at C2, yan yung constant para nga doon sa ating general solution. Kaya may C1 at C2. Kasi ngayon, hindi pa natin alam yung exact value niya. May value yan, hindi pa natin alam yung exact value. Kaya nga yan, yung nag-equation kanina. Yung x ay yung galing sa derivative. Yung time ay doon naka with respect to kanina. Yung derivative natin. Itong square ng k over m ay itong nasa ng i. Yung C1 at C2, yan ay may constant ng basta yung isa C1, yung isa C2. Yung isa sine at cosine dahil sa plus at minus. So, kung gagawin natin yan, doon sa ating sinolve kanina, ganito na lang gagawin. Hindi na kailangang dumaan sa ganito. Hindi na kailangan ipakita ito. Ito hanggang dito. Hindi na kailangan. Kasi katulad ng sabi ko, yan nga ay nagawa niya na dati sa differential equation. Kaya hindi niya na kailangan ipakita ito. Yan ha. Ulitin ko hindi niya na kailangan ipakita itong mga lahat ng ito. Ito yung explanation ko lang kung bakit tayo nag-come up dito. Yan na. Isa pang ulit na. Hindi na kailangan daanan ito. Diretso na tayo dito. So, pero bago tayo dumiretso dito, dapat yung equation muna natin ay naka-standard form. Kaya wag agad diretso. I-standardize muna natin yung equation natin. Isabihin ng standard ay kulang pa tayo ng isang step doon sa equation kanina, which is kailangan ay yung double prime ay walang katabi. Ito, wala dapat yung m na to sa unahan ng double prime. Para mawala, i-divide natin the whole equation by m. Di para x double prime lang siya. Dapat wala sa unahan itong m. Or kung ano man ito, pwede kasing hindi m yan. Basta sa harap ng double prime ay dapat ay walang kahit ano. Kaya ang sunod na step na gagawin natin ay i-divide natin yung whole equation by m para makuha natin itong equation natin ito. X double prime plus k over mx equal to 0. Tapos mula dyan, so dahil nga ito ay double prime at ito ay x, tapos ito ay equal to 0, ayun nga, double prime, walang single prime, walang prime lang, double prime, walang prime, at 0, yan nga ay automatically sine, cosine, sine, cosine, sine, cosine. Tapos yung nasa unahan niya, ay kung ang derivative natin, which is yung x. Kaya itong x na to, kasama ito, so dapat yun ay pareha, siyempre. X at yung x na to, ay yung x na ito. Tapos, ay usually nga ay ito with respect to time, dahil ito nga ay acceleration. Ay ito, ayan. Nakalagay naman dito. Ito, huwag din kakalimutan. So, huwag tatalon mula dito papunta dito. Sabihin niyo na yung A ay x double prime. Yan. So, kasama pa rin ito. Huwag tatalon mula dito papunta dito. Hindi nyo kasi in-explain kung bakit nagkaganon niya. So, explain nyo lang kahit sabihin nyo lang na A ay x double prime. Okay na. Basta wag lalakdaw ng step. Kailangan ay malinaw kung bakit nagkaganon niya. Sana. Ay yung yung x nga yung x sa taas na yon ay ito. Tapos yung nasa ilalim which is usually nga ay time, yun nakalagay nga dito. Sa loob yan na maliwanag, nalagyan ko pa ng parenthesis na yung buong ito ay nakamultiply saka natin ina-apply ng trigonometric function. Yung buong yan ay nakamultiply with each other, saka lang tayo nag-a-apply ng sine at cosine. Tapos, ay nga, yan yung constant na C1 at yung C2. Dahil nga tayo ay general equation. O di yan yan, meron yan tayong general equation. At yan usually yung sinasolve natin mula sa ating differential equation. Hindi pala, yung papala nalimutan ko itong K over M. Yan, nakalimutan ko na rin. Itong K over M na ito, or yung square of K over M pala. Yan ay galing doon sa nasa unahan ng x natin ito.
muna. Mag-render ulit. Ayan. Itong square ng K over M, yan ay galing doon sa nasa unahan ng X na yan. So, sabihin, kaya natin tinanggal yung double prime na to para yung lahat ng variable ay lumipat dito sa harap ng X natin or yung walang derivative. Tapos kung namang nasa harap na yun, edi yun nga yung ina-apply ng sine at cosine kasama nung naka with respect to this derivative natin. Again na, itong time na to, kasama ito yung hindi yan kasama sa square root. Yan ilabas sa square root. Huwag nyo lang kakalimutan ang lagyan ng square root dahil nabanggit ko na rin. Yung nasa unahan ng x natin ito. Kaya ito yung k over m, edi apply lang natin yung square root. Sir, Yes. given naman po ang K at M, ano po? Depende sa problem. Pwede kasi ang sagot ay yung paano gumalaw, tapos papalik ka ngayon. Ay, yung tipo, sir. Yung t, pwede rin ganun din. No, given yung paggalaw, papunta kang time. Okay po, sir. Thank you po. Kung bagay wala ka na. Basta yan ikasama sa mga property. Yun na lang siguro. Property siya ng problem. Na minsan ay given, minsan hinahanap. No. Depende kasi sa direction ng problem. Kung papunta doon, pupunta dito sa x or pabalik ng t. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na siya ay palaging given. Hindi palaging ganun. Naintindihan ako? Yes po, sir. Thank you po. Yeah, sige. Walang problema. Yeah. Ako muna. Baka nabibigla, no? Ayun na nga, ito ang sinabi ko, no? Ikat sinabi ko nga nung una pa lang. Ayan. So yung sinasabi kong static, ay yung kaninang equation ng equilibrium. Yung sinasabi kong dynamics, ay ito nga. Ayan, dynamics yan. Na pinagsama nga natin yung dalawa, ayan, nagkaroon tayo ng differential equation. At mula dyan sa differential equation, yan yung motion natin. Yan mismo yung paggalaw nito. Yan. Kaya nga x, di ba? X nga ay position with respect to time. So sabihin, kada time na ilalagay natin dito, mayroon niyang pinaka-position dito. Habang siya nataas o bangganaan. Okay? Okay pa ba? Nasasundan pa ako? Hello? Nasusundan pa ako? Baka may malabo. Pwede ko pa naman balikan habang maaga pa. At kasi sa mga susunod, hindi ko na ulit-ulitin ng garne. Maliwanag kaya? Sir, Sige. Go ahead. may tanong lang po ako. Doon po Sige. yung formula po. Pag po nakuha na yung x gamit yung mga roots po, ano po final answer po doon? Ano po gagawin final answer? Di dahil lang x ay position ay most probably a unit of length. Samali sa meter, feet, inches. Tapos yung t ay time. So seconds. Okay? Kulang pa ba sa ko? Parang nakukulangan ka ata. Sige. Saan po, sir, ginamit yung d squared po x all over dt squared po? Ano na yun? Part na yun ng differential equation. Yun na yung sinolve natin. Sige, go ahead. Ano po yun, sir? Bali, wala na pong ipa-plug in dong value. Parang inanalyze lang po yun. Sa tunay, hindi pa tayo tapos kasi position pa lang yung pinag-usapan natin. Katulad din sa Okay. elements yan ay position, velocity, acceleration. So, kumbaga, position pa lang tayo. Wala pa tayo sa velocity acceleration. Okay po, sir. Thank you po. Okay. Sige. Okay. Walang problema. Masyado kang napapa-advance. Isa-isa muna. Kasi yung iba ay nagugulat pa, no? Nagugulat ngayon yan. Kaya nga sinabi ko nung una pa lang, nung nag-explain ako ng syllabus, no? Yun nga, no? Statics, dynamics, at differential equation. Yan. Magkakahalo ngayon sila. Tapos nga, no? Again, hindi naman nananakot. Ay, simula pa nga lang yan, no? Position pa nga lang yan. Wala pa tayo sa velocity acceleration. Sige nga, kaya ako lumabas. Dahil hingi ako sa inyo ng reaction kahit thumbs up kung naintindihan natin. Kaya ako lumabas. O naintindihan natin, thumbs up. Ayan. Sure ha?
Sure ha? Sige. Kaya kayo lumabas. Sure ha? Naintindihan natin ha? Yan ha, mga pangalan. Record nyo. Kasi na yan, mga yan. Anyway, yan ha. Pero yung missing pieces, mula nga dito, papunta dito, ay yun nga, differential equation, most probably nasa padulo siya kasi yung tanda ko. Hindi pa ako nakapagturo ng differential equation, pero ang pagkakatanda ko kasi nung inaaral ko rin ito, inaaral ko rin to, yan. Nung inaaral ko to, ay nasa padulo siya ng differential equation. No, pagkatapos pang malaman yung iba't ibang differential equation, magmula sa homogeneous, exact, linear, Bernoulli, tapos meron pang ano to, via substitution, kasama namin yun, meron pa sa dulo. Yeah. Yun yung ito. Yun yung ito. Itong ginagawa natin ito. Okay? Tapos, sige, para hindi na rin kayo magimbal sa sobrang dami information, di ituloy na lang natin next meeting dito sa general equation natin ito. Sa halapan, pa-remind na lang ako ha. Nandito tayo sa general equation natin ito. Sige po, sir. Ayun na. So para dire-diretso rin ako dito. Yan. Kasi mahaba-haba rin itong kwento itong isang page na ito. So hindi yan, katulad nito, hindi gumagalaw. Dapat dito gumagalaw yan. Wala man lang alis ha, wala man lang alis.